Hi! Pupunta kami ngayon ng tinatawag nilang Gibungan. So, simula dito sa bahay namin. I don't know kung ilang oras po siya po. So, dyan po kami natulog kagabi. Sinatakot kami ilagay dun sa ilalim dahil baka biglang mag-high tide. Tsaka umuulan kasi kagabi. So, hindi rin kami makapag-stargazing. So, yan na po. So, titingnan natin kung ilang minutes yung going to the Gibungan. Or I don't know kung considered siyang lake. Pero para sa tingin ko lake siya. Sino yung kasama? So, ayun po. Kung natutunan yung bundok. Ang ganda ng sky, di ba? And thank you, Daddy God, for answering my prayer na maging ganda sana yung panahon ngayon. Kasi ilang araw na kami hindi nakapaglakad dito. Gawa ng, kung hindi kulimlim, talagang umaambon or medyo umuulan. Actually, kahapon malakas ang ulan pagkagising namin. Kahapon and then the other day, lakas na ulan. Hindi kami nakapag-walking. Wherein kahapon pa dapat namin to target na mag-walking. Hindi namin nagawa. Hindi ko alam kung sunrise na yan. Parang late ang sunrise ngayon. Ganda ng view ngayon. Ano na gano'n mo dahil tanda? Labay-labay, galera. So, yan pala yung labay-labay. Galing sila dun sa amin. Then, hinulog yung net dun sa yung kanina, yung napipicturean ko sila yun. Inulog nila pala yung net. Nandito yung dulo. So, tingnan natin mamaya kung meron sila mga huli. Bully kita karanggay. Ayun yata. Kung nakikita niyo meron siyang barge. Sarap na maligo. Pero mamaya na. At marami kaming obligasyon mamaya. Yun yata yung hindi pa nakikita yung Otoshami. Medyo malayo-layo pa. Yan po yung aking kasama. Wala yung aming bodyguard na nag-aaya na mag-walking. Ayun ang ganda ng hindi ko alam kung anong klaseng ibon yan. Ganda. And then, yan po yung aming covered court. Medyo lumayo-layo na yung covered court dun sa amin. I don't know, it takes 4 minutes mula bahay papunta dito sa covered court. Then, ito naman yung sand dito sa amin. I don't know, but somebody told me na yung sand dito sa amin partly may hari akong coal. I don't know. So, yan po siya. Yung literal na antique.
where mountain meets the sea. Or mountains meet the sea. Kasi napapalikuran yata siya ng bundok. And then, pagpunta mo ng bayan, actually, una lang ng bayan, ay madami-dami ng mga bundok. Nakakangawit lang kasi nakalimutan namin yung tripod. Wala talaga akong nadala. Di ba? Hindi ka magsasama maligo araw-araw. Pero pag nandito ka na kasi, minsan makakalimutan mo talaga. So, ayan po, meron pa siyang nakakatuwa kasi yung mga pinapuntahan kong isang resort or beach sa Zambales, sa Anawangin. Almost, tuwang-tuwa ako nung nakarating ako doon kasi it's almost the same here. Yun lang, white sand lang yung sa kanila. Dito kasi, black sand kami. Pero, pareho na silang, naman. Tsaka yun lang kasi, medyo hindi kasi open doon. Hindi siya masyadong open yata. Kaya masyadong napakalinaw ng tubig at napaka-clear. Dito kasi, lumilinaw or nagiging maliliit lang yung alon every summer ata, pag May lang yata. Dito sa amin, lalo na pag amihan, malalaki yung alon. So, ilang araw kami naligo na medyo hindi ka nakakalangoy. Ang ginagawa lang namin, sumasabay lang kami sa alon. Tumatalong kami sa alon para hindi kami mataklapan. Or hindi ka mag-roll over sa may alon. Kasi pag hindi ka marunong sumabay sa alon, lagi kang kawawa sa buhanginan. Malayo-layo din pala siya. So I think it takes 10 minutes yata mula dun sa amin or sa Punta Karsada. Yun yung pinakaabangan namin ng tricycle going to bayan. Parang pinaka-center itong barangay namin. Nakakit niya ang kamay. So I think there's a resort there. No, just Karan-an pala, or a restaurant. Ganda, di ba? Ang daming niyog. Kapuno ng niyog. Naninigas ng kamay ko. Pero for the sake of documentation, go lang. By the way, yung Gibungan na pupuntahan namin, during our olden days, hindi, mga younger years namin, I think that was childhood days or elementary days namin. Every weekend, dito po kami dinadala ng aming mga magulang or mas mga nakakatanda sa amin or gaya namin, ng ate namin. Tinitipon niya kami at then sabay-sabay kaming magdadala ng kanya-kanya naming labahin. Kalong-kalong namin yung isang batya. And then dito pa po kami maglalaba. So, it's already 9 minutes, hindi pa tayo nakakarating. So, I think more than 10 minutes or 15 to 20 minutes yung lakad namin. Kasi, that time, mas malayo-layo pa actually yung lugar na to. 'Di ba? Sa ngayon medyo lumalapit na. Before kasi masyadong malayo pa talaga to.
Ang kinaganda lang dati, ewan ko lang sa ngayon, para may gumagawa pa rin, pero bibira na. Ang kinaganda lang is, washing machine namin to, as well as dryer. Kasi diyan na rin kami mismo nagsasampay. Nakita niyo yung mga bato-bato na yan. May time kasi na makakapal yan. As in, I mean malalaki pala. So, dyan na mismo, tsaka malinis kasi siya nung time na yon. As in, makikita mo talaga malinis. Kasi galing ano siya eh, after siyang mawash ng dagat. So, wala masyado naglalakad ng mga time na yun. Kami-kami lang din na pupunta dito. So, yun, ito na rin yung drying area namin. So, pagdating na, normally, balik namin ng bahay, tuyo na yung mga pinaglabhan namin. So, I think that's the start of Gibungan. Yeah, matabang po siya. So, bumubula yung aming sabon dyan. Sa ngayon, medyo maliit nga siya. Oh. Anong bunga? No? Anong bunga? It's a lake. Hindi ko sure Yung lake nga siya. Pero, nung nakarating nga ako na anawangin, gulat na gulat ako. Sabi ko, hala, ito pala yung tinatawag nilang lake. Sabi ko, ibig sabihin lake din pala matawag yung ganito namin, yung gibungan namin. Kasi sa kanila, as in, maganda kasi yung daaloy. Tsaka galing din siya dun sa looban nila. Then, it's going to the sea na rin. And lumiit nga siya, oh. Dati kasi, malaki po yan. Galing sa ano tawag niya? I think galing niya siya dun sa spring. O basta somewhere up in the upland. Ayan. Pero nung time namin, pagkakatanda ko, doon siya galing. Hindi siya banda. Straight. Diba? Straight to the sea. So, eto, meron siyang pinaka-center doon. And then, gaganyan ka. May detour siya. May detour. Ay! Ayan. Ang daming nakakatuwa. Buti wala na siya mga awis-awis. Nung kasi sa Anawangin, ang dami pang awis. Yeah. Pero may mga small crabs. Baby crabs. Hindi ko alam kung baby crabs mo tawag dyan. Kailangan natin mag-document kasi hindi natin alam kung kailan naman tayo makakabalik dito. So baka pagbalik natin dito, well improved na yung Samang West. Malinis ang tubig niya actually. Sabi ko matabang. So may baon-baon kaming pakang. Alam mo yung pakang, yun yung pinapalo sa damit pag nagbabanlaw ka na para mabango. Mabango siya lalo pagka sasampay mo na. So I think that's the sunrise. Hindi masyado nagpapakita si Haring Sun. Ayan. Ayan. Ito na pala sinasabi kong baby crabs. Baby crabs. Tawag sa amin dito yung bukmo. Ayan. Bukmo. Pag lumaki-laki na siya, magiging, alam ko crabs na siya pag lumaki eh. Yan, cute. Isturo dyan. Di ba? Dito na siya lakasan ng agos. Buti sa ngayon maliit lang yung yung tatawirin mo pag tawid mo. Pag may time kasi na lumalaki to, so minsan mula dyan hanggang dito yung tatawirin mo, so medyo
malawak-lawak. Sa ngayon, maliit siya. So, ayan na po yung mga book mo. Crab. Crab, di ba? So, ang dami niya, oh. Oh. Mula siya doon, oh. Pwede na, siya po. Okay, duro-duro. So, I think mula sila sa dagat or pumupunta sila sa dagat. I don't know. Yung iba, pumupunta doon. Yung iba naman, umaakyat. Tubig tabang. Lumalabas sila ng tubig tabang? Tubig tabang po. Lalabas sila ng tubig tabang? Tubig tabang yan. Kaya nga. So, lumalabas na sila ng tubig tabang. Sabi ni Chief. So, yun, nakita mo yan, yung parang dila, parang grayish. Yan sila. Ang dami-dami nila. Actually, may nag video na yata nito dati si Manang Misi. Yan. So, ngayon nakita na rin ng aming naked eye na ganyan talaga pala siya kadami. Yan. So, o diba? Dami-dami nila. If you have noticed, diba, ang liit lang ng buwang o ng kanyang awang ngayon ng tubig. Ayan siya, oh, bumabagsak-bagsak yung mga, yan. So, yan na yung simula na parang lalawak siya mamaya. So, may time na pagka nag-high tide, pataas din yata yan. Mataas din yung tubig. Ayan. Ang dami. Hanggang dito pa yung mga bukmo na yan, oh. Diba? Ayaw ko lang tumawid kasi magiging kawawa mamaya yung pag natapakan. Saan na sila? Hindi na masyadong makita. Pero hanggang doon yan. So, ayan dati. So, inabot kami ng, nakarating kami dito mga, ano, 13 minutes yata yung nilakad namin. Nawili na ako eh. Diba? Ang ganda. Inabangan ko yung sunrise, pero hindi mo na ako nakawitness ng sunrise. Ngayon pa lang. Hindi ko alam kung considered pa man sunrise yan. Pero, sana. Ayan o, di ba ang ganda ng sky? Kaya masarap sa probinsya kasi literal na there's a blue sky. Di ba? Sa blue sky pa lang, ano ka na eh. Makakaramdam ka na ng relief from all the stressors. Then pag at mas lalo pag naka-swim ka na sa dagat. So mamaya siguro makapag-swim kami together with baby lang. So ayan, dun sa unahan na yun, Inulingan. Then Kamanggahan, then Laures, Zaragoza. So yun. Then that's yan. Yan yata tinatawag na ng Otoshami. Then no. So yan yung may mga pakuha ng malaking isda yata. Then that one naman is the barge. I don't know. So, maya babalik din kami. Mag-selfie lang kami ng pyesa. Hindi nakakasawa yung view. So, I don't know kung makakabalik pa kami bukas ulit dito. Hopefully, oo. Kasi ilang tulog na lang. Balik Manila na ulit tayo. Balik Syudad na ulit tayo. So, sinana hindi pa nakarating dito. Baka mamaya pa yun. Kasi ngayon nga lang gumanda yung panahon. Ngayon lang hindi umulan. Kagabi actually umuulan pa.
patak-patak. Parang medyo malaki-laking ambon. So, sana mamaya hindi na muna siya umulan. Para kahit pa paano naman makapag-stargazing tayo. Kasi masarap ang stargazing dito. Makikita mo yung makakapal na ulap. Ay, makakapal na stars. Stars constellation. Ginagawa namin during childhood days. So, yun na po yung pinanggalingan namin. Yun, yung kabilang dulo doon.